Kasama natin ngayon sa Doktor Serbisyo, walang iba, kundi ang isa sa mga pinaka-paborito kong public health experts. Simula noon hanggang ngayon. Bata pa ako. Bata pa kami ni Doc. Kasama na natin siya pagdating sa public service sa kalusugan. Siya rin po isang tropical medicine specialist, former professor and dean ng UP Manila College of Public Health, and former undersecretary ng DOH. Kasama po natin ngayong umaga si Doc June Belizario. Magandang morning, Doc June. Magandang morning, Ninya and Migs. No? Morning, Okay. Doc, so syempre marami ngayon ang affected at nababahala at na-shock, gulat na gulat doon sa nangyaring kesyo namatay raw ang batang si Rex dahil doon sa deworming activity, Doc June. Una-una, ano ba itong deworming na proseso? Okay, ang deworming, ang pagpupurga na pagbibigay ng pampurga sa mga bata ages 1 to 19. That is a national policy of DOH. Mahigit 20 taon na. No? So hindi ito bago na kailan lamang sinimulan. No? 20 years na po itong ginagawa. Pero naging maigting ang kampanya ng Department of Health 10 years ago kasi nakipag-tie up na with the Department of Education. No? Kasi mahina ang purga, pupunta sa health center, o kaya pag hindi ka pumunta, hindi ka mapupurga. Correct. No? Remember that ang aming baseline findings sa UP, 70% ng bata sa Pilipinas ay may worms. That was 20 years ago. Alright? Pagka nag-cross ka ng 50%, ang sinasabi ng World Health Organization, pupurgahin mo ang lahat 2 times a year. Because mas murang magpurga kaysa mag-examine ka pa, baka ma-misdiagnose pa, hindi makikita yung itlog na nangingitlog. No? Yun yung mga bulate sa bituka ng mga bata. No? Ayaw natin ng bulate sapagkat ito ay sanhi ng maraming mga komplikasyon. Ang pinaka-common na dito, 3Ps, Migs. No? Ano yung 3Ps? Payat, pandak, poor school performance. Payat, no, Bisaya, niwang, skinny, so English. Pandak, sa Bisaya, piden, putot, no? Mababa ang height, no? Hindi kasing taas ni Migs, for instance, no? Kasing taas ko lang. At ang pangatlong P na akala natin walang koneksyon, poor school performance. Right. Napatunayan na, ang mga binubulate hindi nakaka-concentrate sa school. Kasi masakit ang tiyan o kaya absent. Eh di mahina sa school yun. No? So PPP. Ang pampurga, tanggal ang bulate, mababaliktad mo yung P, maiiwasan mo yung 3 P na yun. Ayun. At i-add ko lang, sa Ilocano, nagkutong ka. Nagkutong. Ni Migs, nagkutong. Ano yun? Ano yung nagkutong? You're so payat. You're so payat. You're payat. Wow. Yun, Ilocano sa to Bisaya, Niwang. Niwang. Oh, so, Opo. Pero Doc, no, para po sa at least mga new parents din na siguro of age din ng deworming, ang bulate ba, sorry for the question, ito po ba ay innate or is this acquired? Acquired po siya, nakukuha siya sa environment mix, no? Ito ay galing sa lupa. Paano nakarating sa lupa? Ano ang galing sa lupa? Ito ay itlog at saka mga bulinggit na bulate na napasok sa paa pagka naglalakad ng nakayapak, no? Right. Pero ito ay sa mga lugar lamang mix na kung saan pasintabi sa mga nakikinig o na kumakain, ano, kulang sa palikuran, there's open defecation. Nanggagaling siya sa dumi o poo ng tao at saka hayop. So pag manumi ang kapaligiran ng mga tao hindi nagamit ng toilet, no, may mga lugar pa sa Pilipinas na sana ito tutukan ng ating bagong Secretary of Health na only a minority of households have toilets. So sana dumi yung mga taong yun, di sa labas. Sa talahiban. Sa talahiban, sa lupa, tabi ng puno. At ang itlog, sang katutak yan, hundreds of thousands and millions of eggs being passed out by one child who is not dewormed. Pag natuyo yun sa lupa, kumakalat yun, kasama sa alikabok. So kung saan mapunta yung mga itlog na yun, sa hangin, sa kamay, Surfaces, sa iniinom. Surfaces, yes. So, inaral ng mga Hapon yan. Mga surface ng mga public school dito sa Pilipinas, in-examine yung mga alikabok. Naku, may mga itlog na nanggaling doon sa labas. So, hindi mo to nakikita, Hindi mo nakikita. Microscopic siya. Sobrang liit. Maliliit. Hindi siya bulate. Di ba? So, Hindi itlog. pa. Itlog lang siya. Oo. Tama Okay. po. But that's enough, Doc. So, So, like, pwede let's mo say, ma-ingest? Paano? Papasok sa skin? Usually ingestion, ang itlog, Okay. pero yung bulinggit na bulate ng hookworm
delikado kasi sumisipsip ng dugo yun sa bituka, ha? Na magiging dahilan ng malnutrition at maputla. Luspad naman sa Bisaya, yun. Ano, ha? At saka hindi gaganda ang brain function. Pag ikaw ay chronically anemic, ikaw simula pagkabata, hinuhookworm ka na. Right. Hindi ka magiging baka hindi ka maging matalino. Okay? So in other words, talagang ayaw natin siya. So again, open defecation is the culprit. So, Doc, kapag, let's say, mapunta na po siya sa surface na itlog pa lang po siya, as simple as like, nahawakan mo, kumuha ka ng chichirya, kinain mo, napunta yung bulate. Basically, dito na siya mamumuo. Tutubo siya sa loob. lalaki siya sa bituka, pero may mga bulate dadaan muna sa lungs. Ito ang sanhi ng mga ubo na mga maliliit na bata, ano, tapos nawawala. Kasi umalis na yung bulate doon sa lungs, nandoon na sa bituka. Ayun. Iba-ibang So, klaseng bulate kasi. Can adults get it Iba-iba. also, Doc? Of course, walang immunity dito. Walang bakuna, walang immunity. So meron akong pasyente, lolo, lola, meron. Kasi mahilig sa gardening. Kasi yung 'di ba yung mga soil na Fertilizer. matataba, Yes. galing yan kung saan-saan, ano, ang pampataba diyan minsan, dumi. Right. Yun na nga. Yes, that's true. The Oo. fertilizer. Oo. And dapat paalala sa mga mahilig na ng gardening, plantito at mga plantita, make sure maghugas talaga sila ng Hugas na kamay kamay. bago kumain. So kahit pala tayo, kahit adults, Ingat ay tayo. pwedeng tamaan ito. So Opo. iba-iba palang klase ng bulate. Ano yung Yes. common sa Pilipinas? The number one worm, ang tawag ko dyan, ang biro ko nga dito pag nagtuturo ako at pambansang worm, bakit? Nationwide, no? Ascaris is the giant roundworm. Pasintabi sa kumakain, ang sasabihin ng nanay, Doc, may lumabas na bulate. Minsan lumalabas siya ng kusa Minsan nalabas ng bibig, lumalabas ng Yun ilong. nga. O, diba? O kasi nagkamali ng labas, no, imbis na lumabas doon sa ibaba, lumalabas sa bibig, lumabas. Hindi nakakagulat yon. Nangyayari talaga yon. Sa tenga, hindi naman. Ay, hindi. Napakahirap. O-M. Diba? Nose and mouth. Marami ako Napakahirap. nakitang, pero alam mo ba kaya may mga minsan, may mga nagva-viral Minsan di mo alam kung AI or fake news. But actually, pwede siyang mangyari. Right. Lumabas ang bulate sa bibig at sa ilong. Meron. Devastating din yung bulating yan. Number one worm yan. Pinaka-common na worm. Luzon, Visayas, Mindanao yan. Ascaris giant round. Kasi laki siya ng spaghetti. Kasi laki ng spaghetti. Ang laki. Mahaba-haba siya. Kita mo talaga siya. Ang most common na dinidescribe ng mga magulang o bata, may lumabas. So, Doc, namuuna doon sa katawan. Ay, lumaki na siya. Lumaki na siya. Nangitlog na siya. I mean, Nangingitlog na yun. Nangingitlog na yun. Pagka malalaki na siya. Nag-hatch na yung itlog. Does it Naging happen, bulate Doc, na. na like let's say from the culprit, from the source, nabubuo na po doon yung mga actual worms? Saan galing? Sa lupa? Opo, sa lupa. Hindi. Iba yan. Hindi. Minsan, siguro mga 20 years ago, merong isang TV station, ginawang feature yung War on Worms. Pumunta doon sa Binyan, Laguna. Doon kami nagsimula ng War on Worms 80% ng bata may worms. So kita, malalaki ang tiyan. Hindi pa nagpupurga talaga ng nationwide ng mga panahon. Dami talaga. Tapos nag-open defecation sa tabi ng riles. Tapos yung cameraman, sinusundan niya yung bulate na gumagapang sa soil. Mali. That is the earthworm. Hindi yun. Hindi yan galing sa tao. Okay. Kasi mga bulate ng tao, pag lumabas ng katawan natin, patay kagad yun. Pero yung itlog ang buhay. Itlog ang buhay. Nandun sa Hindi lupa. yung bulate. Hindi yung bulating so, yung gumagapang bulate sa lupa. mabubuhay lang sa loob mo? Tama. Yes. Sa tao or hayop. Oo. Obligate siya. Pag nasa labas na ng katawan, mamamatay siya instantaneously. Okay. Okay, wait. So, ano po ang sintomas na nakikita natin? Sabi niyo, malaki ang tiyan. Ano pa po yung Kapag iba? Yung malaki ang tiyan, medyo late na yon. Kasi napakadami mo ng alaga. Paano ka nagkakaroon ng maraming alaga? Kain ka ng kain ng madudumi. Kain ka ng kain ng itlog. Yung itlog niya, nag-hatch. Nagiging adult yung sa bituka mo Kapag madami na siya, lumalaki yung tiyan mo. Pero karamihan ng infected ng worms dito sa Pilipinas, hindi malaki ang tiyan. Hindi halata. Hindi halata. Hindi kita. Kaya yung halaki ng tiyan, hindi yan ang pangkaraniwang signs and symptoms. Usually, it's abdominal pain. Masakit ang tiyan. On and off, hindi siya grabe. Dumadating, nawawala, naglalaro, tigil laro, sakit ng tiyan, may laro na siya uli. Parang gano'n. Ganun lang. Kasi nagkakamali ng lugar yung bulate at saka yung bituka, nagsaspasam. Gustong maipit So, yung bulate. anong ginagawa ng bulate sa loob ng tiyan? Ay, umiikot-ikot siya. Si roundworm, umiikot-ikot doon. Pero may mga bulate nakakabit doon, sumisip-sip ng dugo. Kaya ka So, nagiging paano sila anemic. nabubuhay? Anong kinakain nila? Yung mga kinakain natin, sa kanila muna dadaan yun. Kaya Wow. kaya ka payat. Kaya It's isa- having a good time, Oo, good time yan. Good Siya time. muna kakain bago tayo. Opo. That's why, Mortal Sin, feeding program, uso yan sa Pilipinas. Right. 2-5 ang feeding program, Migs. Kahit sino gusto mag-feeding. Pag hindi ka nagpupurga, sino finifeed mo? Yung mga bulate.
ang finifeed mo. Kailangan magpurga ka muna bago ka mag-feeding program. Dok, ang tanong ko po, kapag ang hindi po ma-address ang mga bulati sa tiyan, ito po ba ay nakamamatay? Ay, maraming komplikasyon to, ha. So yung mga subtle signs na yung PPP, yung payat, pandak, poor school performance, may devastating effects, MIGS. Papasok yung bulate na yon sa daanan ng ating bile, common bile duct. Babarahin niya yung labasan noong bile na pantunaw ng mga kinakain nating mga karne taba. Nakakamatay siya, ha. Babarahin niya yung pancreatic duct, pancreatitis yun. Papasok siya sa appendix, appendicitis yun. Sa PGH, no, isang pinagawa namin sa mga bata, sa mga medical student for elective. Tingnan mo yung lahat ng appendix na tinanggal sa appendicitis. Madaming appendix na may mga itlog ng bulati doon sa paligid. Ibig sabihin, meron ng itlog na bulati doon sa mga appendix na yon. Kaya baka Bago tinanggal yung appendix. Related ba yun sa appendicitis? Oo, napupush niya maging appendicitis din siya kasi nagkakaroon ng obstruction Inflammation, obstruction, then appendicitis. So, Doc, sabihin po natin, isang case, sabihin natin, makontract na yung bulati at 5 years old. Will it take a while kapag untreated? May buhay ang bulate, parang tao din yan, no? So it takes a few years lifespan, but in real life, lalo na sa mga lugar na hindi ganun kalinis, na kulang sa palikuran, pasok ulit ang mga bagong itlog. So for the many years that this child is growing up, talagang parati siyang may bulate kung hindi siya pinupurga. Accumulated. Kasi pasok, namamatay, may napasok pa din sa pang araw-araw na pagkain na hindi naguhugas ng kamay at maduming tubig at inumin, pwedeng may mga kasama yung mga bulate na yun sa bituka. Dok, pwede Nadadagdagan. bang mangitlog yung bulate sa loob ng tiyan? Nangingitlog pero hindi siya magiging adult. Kailangan dumaan muna siya sa lupa. Talagang galing sa lupa. Therefore, ang isang control measure talaga, stop open defecation. Lahat gagamit ng toilets. At maghuhugas ng kamay bago kumain, matatapos yung bulate na yan. Opo. Ayun, yun Opo. talaga Kulang. Cut the may mga- cycle. Right. May mga lugar kasi siguro para dito sa Metro Manila, hindi nila ma-picture talaga walang mga toilets yung mga ibang bayan. Like example, Binyan, Laguna. 'Di ba? Bakit marami may mga doon? pockets tayong gano'n talagang hirap, no? Lalo na yung sa tabi ng Laguna Lake. Yes. No, yung Naku, doon tayo nagningisda, 'di ba? tabi Diba? ng Manila Bay, doon sa Cavite. Meron kami mga data diyan. 80-90% ang mga bata binubulate. Wow. Dok, 'di ba, yung mga bahay na on stilts, yung mga Yan, walang toilet yun. Walang toilet yun Exactly. Oo. Hindi ba? Correct. Kaya minsan talaga, kailangan ma-stop yun Or make sure meron silang toilet. Tsaka, Access. Kasi Access. saan sila? Kaya sila Opo. nakatayong ganun Opo. sa dagat. So, Doc, ngayon, just to River. further contextualize ito pong national issue po siya, kaya natin siya pinag-uusapan. Ito pong deworming activity. Routine siya, ano po ba talagang ginagawa, and bakit kaya may ganito Tsaka, nangyari? ganun ba talaga kalaki raw yung tablet, yung dinidescribe ng mga parents? Bakit Opo. daw mas malaki kumpara dati? Okay, so it's a national activity every January, July. National policy po yan ng DOH at Department of Education. Ginagawa din yan sa health center. Okay, nagpupurga sa health center. Meron nga health workers, pupuntahan pa sa bahay. Yung mga masisipag na health workers, pupunta pa doon sa mga bahay ng mga bata para purgahin ng mga bata. In other words, ito ay napaka-common activity na for the last 20 years. Okay? In fact, nahuli na nga tayo 30 years na nagsimula ang Africa, ang Philippines nagsimula lang 20 years ago. Okay, so nahuhuli tayo. Alright. So ang gamot ay parating iyon, albendazole, yan simula ng programang ito. Ito'y binibili ng Department of Health, local government, or ng Department of Education. Pare-pareho ang gamot dapat na albendazole, 400 milligrams. Same dose po ito, ages 1 to 19. Ang gamot na magandang bigay sa bata, yung nangunguya ang gamot. Chewable. Chewable po siya. Chewable. Oo. Hindi mo pala lulunukin. Hindi chewable po siya. Lalo na yung meron pang mga brand dyan na may lasa Yung unang lumabas dyan, orange flavored tablet. Hindi mukhang gamot. Right. So ano Oo. kaya yung binigay raw sa kanya na malaki? Hindi po natin alam yon na kasama po siguro yan sa investigasyon na ginagawa at saka saan galing yung mga gamot. Kasi drug quality also has to be checked. And how big is it? Gaano kalaki? It's about Dapat this big. Para medyo siyang parang- tableta na mukhang kapsula. parang paracetamol Kasi laki na. ng kapsula pero tableta po siya. Chewable po siya. So hindi mo dapat lunukin na ganun. Para Opo. hindi naman mahirapan yung bata. Wala So namang parang nagchuchok candy. kasi nga pwede siyang Mag-choke pwede siyang mag-choke pag lunukin pero pwede ho siyang i-chew. Kaya nga madali siyang i-administer kahit sa school. And then pag you take it and may bulate ka,
lalabas na yung bulate. Okay, give it about 1, 2, 3 days, no. Ang unang-una kong sasabihin din, pag pinupurga, hindi ho papatayin kaagad yung ang bulate kasi minsan lumalabas, gumagalaw-galaw. So it actually paralyzes the worm. The drug mechanism is mapaparalisa ang worm. So that yung andar ng bituka natin ang maglalabas sa kanya palabas. Right. Ah, Para hindi hindi na siya gumalaw, tapos So, naturally siya pag nilabas mo Kasi siya, naturally matibay siya yung paggalaw ng pagkain doon sa loob ng bituka at galaw ng bituka hindi siya natatanggal kasi malalakas na bulate yan eh. Yung iba nakakapit, nakakagat, ayaw bumitaw. Pero pagka binigyan mo ng gamot, bibitaw sila doon sa pagkakagat na nagiging sanhi ng pagsipsip ng dugo. Tapos again, yung peristalsis pag andar ng bituka, i-expel po siya palabas. yun. So, marami ba pag ganon? Parang nakakatakot, Depende parang spaghetti, sabi nyo? kung maraming alaga, marami. Minsan nga pag masyadong marami, hindi kaya na isang gamot. Kailangan isa pang walis para matanggal mo ang lahat ng dumi doon sa loob. So, Doc, ano po ang Heavy effects intensity. sa bata kapag nag-deworm na? Okay. So, pangkaraniwan ang side effects, mix. Kasi nga gamot, may side effect. Ultimong paracetamol, may side effect. Antibiotics, anti-TB, anti-hypertensive, lahat ito may side effect. Okay? Ang pampurga may side effect. Pero usually, no, sa literature at saka sa ating experience with hundreds of millions of doses already given out, no, usually mild and transient abdominal pain is number 1. Sasakitan tiyan mo. No? Number 2, pwedeng mahilo, gustong mapasuka, o minsan sumusuka talaga, lalo na yung maraming alaga. Yan ang pinakamaraming side effect. The more worms, the more side effects. Na over time, pag pinupurga mo na yan every 6 months, konting-konti na lang yan o baka wala na, kaya wala na side effect. So, kasi yung description ng nanay ni Rex po, nagsuka siya. Sumakit na siya, nagsuka. So, kumbaga parang nagwo-work na dapat yung tableta na yun, yung chewable na yun eh. Pero bakit siya namatay? Kaya, I mean, these are Hindi natin speculations alam eh. lang. Hindi natin Sabi alam. po, Oo. sepsis or septic shock. Can that be related? Walang koneksyon ang bulate at septic shock eh. At saka walang koneksyon ang deworming at sepsis at septic shock. Magkaiba pong storya yun eh. So, dahil sa sinabi niyo po, it's safe to say, based on what you just said, na hindi siya namatay dahil sa deworming. Dahil sabi, septic Pero shock sana eh. malaman natin ang mga detalye ng mga facts. For example, ilang oras bago nahilo. Kasi malalaman din natin yan. Related ba sa pagpurga yan o hindi? Malalaman yan ng doktor eh. Baka may nangyari in between. Posible. O kaya Hindi pa natin meron alam. siyang pre-existing condition na Right. hindi natin alam. Okay? Or baka napakarami niyang worms na talagang grabe yung reaksyon ng kanyang May katawan. mga posibilidad na ako ayokong unahan yung investigasyon. Gusto kong malaman yung facts para masabi natin pwedeng relate kasi kahit na yung ang tawag namin diyan causation, uminom ng gamot, no. Malalaman mo probably related, likely related or unrelated, no, based on the facts. So kulang tayo ng impormasyon eh. Nakakalungkot nauna ang media kinonek agad sa deworming. Kaya yung deworming program ngayon, nako-question. Parang, Yes. Parang sa dengue vaccine rin yan. parang dati, ganun diba? din yan. Exactly. Oo. So, But pero ang- at least napapaisip rin ngayon na baka dapat may mga protocols para naman ma-ensure na safe yung mga bata. Baka may mga conditions na hindi ka pwede muna mag-deworming kung may, Meron pong kunyari, ganyan. may sakit May or what. Ano SOPs po po yung yan. hindi May pwede? SOPs po ang DepEd at ang DOH at ang local government na hindi naman kahit sino pupurgahin mo. So, number 1 sa DepEd, nagre-require sila ng consent form. Okay. Ang nanay na may sakit ang bata, hindi ka magko-consent. Okay? Number 2, syempre, bago mo ibigay ang gamot, health worker ang magbibigay eh. Ang teacher tumutulong lang eh. And then, alam natin kung ano ang bata na pwedeng bigyan at saka batang hindi pwedeng bigyan. Usually, pag napunta sa school, they're generally okay because they go to school eh. Unless the child is complaining about something. Masakit, nilalagnat ako, pumasok ako sa school, ako, ide-defer. Ang turo ko sa mga health workers na frontliners, when not sure, defer. Pag hindi ka sigurado, wag mong pilitin. Opo. Kasi mahirap masisi. Katulad nito, Yes. nasisi tuloy pati yung teacher nasisi. Oo. Kawawa naman. Kawawa rin naman Oo, yung tulong teacher lang. kasi ginagawa lang niya yung pinapagawa sa kanya. Tumutulong lang yan eh. Hindi siya Diba? nag-administer. Alam mo, Tumulong gusto lang. rin ng mga teacher yan, you know why? Pag napurga yung mga bata, the teachers notice the children are more awake and attentive to them.
Right. Rather than they're sleepy, ang kwento mix, no, early morning, mga binubulate, ay inaantok na po sila. At saka sumasakit ng tiyan, lumalabas. O kaya kailangan pauwiin. When the teachers saw that the children are getting well with deworming, ay pati yung teachers inspired na magpurga. Ganun nagsimula yung war on worms eh. Right. Opo. Opo. Okay. Panghuli pa mula sa akin, Ate Nins, should we be alarmed, worried about deworming po as parents? Okay, una muna yung pangyayari, hintayin natin ang final word ng investigasyon. Number 2, deworming is one of the safest public health measures we can do to actually allow the children to grow healthy. Naiiwasan yung 3 P. Okay? Ang desisyon ay nasa magulang. No? Kung ang magulang ay may alinlangan, of course, we respect that. But in areas that are high risk, MIGS, ito yung mga high proportion of households without toilets na likely nandyan yan. Marami pa tayong mga ganyang kababayan in pockets in many parts of the Philippines. There have been many improvements on many fronts because of deworming since 20 years ago. Pero may mga lugar na iwanan. Indigenous peoples, 80% pa dyan binubulate. Yung mga ating mga kapatid na Aita Manobo, meron kami mga pag-aaral dyan. Tapos ang mga magulang doon hindi tumatangkad, mas matangkad sa balikat ko. Ang liliit nila. Tapos namamatay na maaga yung tatay kasi nakakaroon ng heart failure due to chronic hookworm. So in other words, hindi nga pinapansin masyado eh. Pero actually, ang government is already doing the first major step, and that is keeping the child healthy, deworming 2 times a year. Coupled with water sanitation hygiene ha. Hindi pwedeng purgalan ng purga. Walang katapusan purgahan ito. May katapusan nito. Seryosohin natin ang water sanitation hygiene. Talagang goodbye bulate is still possible. Okay. Para lang bago ka namin pakawalan, Doc, yung meron po dito nag-message. Gusto ko lang malaman ang opinion nyo. Pwede raw bang, sabi ni Pocholo, no, pwedeng pamurga ang hilaw na suha? Magandang kainin pag wala pang laman ng tiyan. Mapait lang ang lasa. Ano pong opinion nyo dyan? Tsaka ito si Elizar Isidro, pangpurga namin noon sa pamilya namin, purong gaya ng nyog. Lalabas daw lahat ng worms. Okay. Ito si Franz, Combatrin. Ba't di raw yun? Ano yun? Compantrin, mahina-hina yun. Okay. Actually, that's a brand. Pyrantel ang Ay, sorry. generic yan, ha? Oo, pero sabi niya kasi, hindi ba pwede yun na? Yun na lang gagamitin? Mahina ang Pyrantel kasi hindi siya broad spectrum. Itong ginagamit ng DOH DepEd, broad spectrum. Maraming klaseng bulate covered. Okay? Itong mga sinasabi mo kinakain na pampurga ng mga natural products, ang mechanism of action niyan, it causes peristalsis, yung hyper motility ng bituka, kaya yung bulate na i-expel. Kasama pwede. dyan ng pinya, kasama Pati dyan ng pinya. ipil seeds, no? Pero hindi mo alam anong dose. Whereas itong tableta, alam mo ang dose, alam mong safe, mas madali. Chewable tablet rather than gano'ng karaming suha yun. O hindi natin. At saka, hilaw na suha. Hindi man lang yung, di ba? Hindi man lang hinog na suha. Sa sukang Iloko, baka may Oo, sukang Iloko baka pa. pwede bang pwede ko ba yung buro, di ba? Ang tawag namin dyan. Lalagay ko yan sa sukang Iloko na may asin at sugar. Ayun. Pero pang akin lang po yun. Hindi yung pampurga. Hindi yung pampurga. Pang ano po yun? Inartem ang tawag namin sa Ilocano. Anyway, nako Doc June, ang dami naming natutunan po sa inyo. Maraming salamat for shedding light at least mabigyan ng impormasyon ng ating mga kababayan na huwag matakot sa deworming. In fact, yung anak namin 'di ba? Mixed. Mga anak namin nag-deworming rin naman. Pero low risk kayo, ha? You don't need 2 times a year. Ang low risk, once a year, once Opo. every 2 years pwede, ha? Low risk. Okay. Pero Low risk. yung mga high risk, Yung mga high risk, 2 twice times a year. every year. Oo. Okay. Pagkailangan, Every year. no? All right. Maraming salamat, Dr. June Belisario. Mabuhay po kayo. Thank you for being our Dr. Serbisyo. Thank you, Doc.